Sino nga ba nag-traitor? Okay? Sino ang nag-traitor? Di ba meron sinasabi si Spokes, Harry Roque, na meron daw nag-traitor kay Senator Bato. Sa tingin nyo, sino nag-traitor sa kanya? Pagbigyan nyo na ako, paminsan-minsan naman tayo nagmumukbang. Ulitin ko, kalahati lang yung ating rice. 1/2 cup of rice, you can eat everything. Grabe, ang sarap. Ang sana-sanay na ako na, sabi ni Gina, nag-calorie deficit pasaway. Ako minsan pasaway din. Pero, pag nasanay ka na kasi na yung kinakain mo, hindi na yung lamon, okay na lang din. Ako nasanay na ako na parang, pag kumakain ako, like kung, teka, ilang calories ba yan? Basta yung kalahating cup ng rice, nasa 100 to 130 calories yan. So meaning, pag 1/2 cup, pag 1 cup rice, 200 something yan. 230, ganyan. Hamos. Ayun, dyan yung buhay mo. Pero hindi ako makain ng sobrang dami. Diba? Sakto lang pala, no? Kalahating kanin, tapos 1/4 na order ng ulam. Sanay naman tayo sa konti-konti lang yung ulam. So that's good. So wala kayong choice kundi antahin niyang matapos ko to isubo bago ako mag-chismis. Yes, maganda. Zenny, Maria Elizabeth, Ruben Balio. Ini-echo yung puting ahas na malinis na Lisa Marcos ang impeachment ni VP Sara. Well, alam na natin yan palaga. Matagal ko nang sinabi sa inyo yan. 2013 pa lang sinabi ko na nang tatanggalin si Sara at ibabagsak ang mga Duterte. Para sa Senator Bato, lahat ng mga haharang-harang sa mga bangag. Okay? Mga kritiko, lahat. Ngayon, may nakagap tayong chika bumbum. Ito daw yung nagawa nila na nahuli si Senator Bato. Paka na nga daw. Okay, paka na nga daw talaga ito ng mga bangag. Pero merong mga hindi pa naman confirmed reports na ang ginagawa daw ngayon ng mga bangag, hindi to confirmed reports Sabi ni Pantin, ano yung ulam mo, Hitad? Pinakita ko na corned beef. Corned beef ang ulam natin palangga. Yung corned beef na, hindi Filipino corned beef. Ewan ko anong corned beef to. Hindi ko, parang oxy something. Oxytocin. Ay, nako. Romantic Moon. So, meron chismis na di umano, na ang ginagawa doon nila Bonjing Remulla, nila Pukido, na kunwari, hindi pa nahuhuli si Senator Bato. O kunyari, nung una nahuli, tapos sinasabi nila na hindi nahuli, tapos may nagsabi naman na nahuli, at piniprepare na raw ang pagpunta sa The Hague. Which is which? Okay? Yung kanina hindi live yun, Maydon. Recorded lang yun. Kanina pa yun. Kaya pag hindi ko kayo binabati, ibig sabihin tulog ako. Yes, Jana. Kailangan i-maintain natin to, 4 kilos ang nawala. Sa akin, magti 10 pounds na. So, that's around 4 kilos din, ano? Mga 4 na kilo. Natanggal lang yung tamulmul ko. Pero dahil kumain ako ng corn, no. I'm still okay. Kasi nga 1/4 cup lang naman kinain ko. So, that's okay. So, ngayon, yun nga yung chika boom boom. Na magugulantang na lang daw tayo, binitbit na nila si Senator Bato. Sabi niya, Aura, dapat kumain ka bago mag-vlog. Hindi, gusto kong kumain ngayon palangga para mainggit kayo sa kinakain kong kanin. Kasi hindi naman to seryoso yung vlog natin na talagang parang galit na galit ako. Gusto ko lang cool na cool. Mukbang, paminsan-minsan nagmumukbang tayo. Matatapos na to. Sabi maganda, Sen Pictures dapat mahuli, sabi ni Ma'am Astra. Ngayon, wala pa nga, hindi pa nga nahuli. Even yung mga pamilya ni Senator Bato, hindi naman nagsasalta kung nahuli na or what.
So ngayon, itong lahat ng mga kaguluhan na ito, gagawan ito ng mga bangag para lituhin nga tayo, lituhin kayo. Para maniwala kayo sa kanila kasinungalingan. Sa nagtanong, sabi ni Chris Pulo, madami lang calories ba dapat intake sa isang araw? Thank you. Depende sa ano mo. Sa yung height, weight, age. Depende. Sa BMI mo. Ako, 1,200 lang dapat. Pero I can take 1,500. Pero minsan under ako 600, 700, 1,200, depende. Pero once in a while, pwede mong gawin yun. Wag lang everyday kasi baka hindi ka na makapag-isip, mabuang ka, di ba? Walang laman yung jotak mo. Bawal ang carbs. Hindi ako nagbubuhat. Tamad ako. Hindi ako nagbubuhat. Nagsayaw-sayaw lang ako. Gusto ko binubuhat ako ng ano. Gusto ko ako yung binubuhat. Ayoko na nagbubuhat. Gina, ikaw talaga. So ito na nga. Syempre, tapos na ako kumain. That's my breakfast. So meron akong 300 calories. So I still have, meron pa akong 900 calories for the day. And water. Using phone for navigation while driving is dangerous. Okay. Now, ano ang eksena natin today? Sarap kumain. At mabusog na ako. Dati ang kain ko, 1 cup na kanin, o minsan, hindi naman 2 cup. Mga 1.5 cup siguro, tapos tagang lamon. Kaya yung tamulmul mo, tagang kulang na lang. You know? Ipapahanap kita sa US kahit saan, sabi ni Ralph Christian. Eh di sige. Ipahanap mo ako. Bakit mo ako papahanap? Ha? Sige nga, ano ka ba? Tagagurgur ka ba ni Satanas? Wala ka namang magawa sa buhay, Ralph Christian. Yung pangalan mo pa naman, pa-Christian ka pa, demonyo ka naman. Sabi ni Valia, si Ligarda o si Mangga po ba yung humula? Magtanong kayo, today is a Q&A. Lauren Ligarda, I don't think so. Mangga, traidor naman talaga yun. Hudas naman talaga yan, but I don't know kung siya ang humudas. Pero di pa nga natin alam. Pero ang mga chika boom boom, may nag-forward kasi sa atin, pero hindi kasi siya verified na kesyo. Ang sinasabi dito, na ang ginagawa daw ng mga bangag ngayon ay piniprepare na ang pagpapalipad o paglipad, pagsakay, pagkidnap kay Senator Bato. So, gawa-gawa lang daw yan, allegedly, ng mga NBI, sure, hindi pa daw nahuli si Senator Bato, pero ang totoo, alam na daw nila kung nasaan yung target nila, nasaan si Senator Bato, at anytime ay pwede nilang ipadala sa Hague. So, hindi naman malabo yan, kasi ginagawa naman talaga ng mga bangag yan. Di ba? Sabi ni Jana, you hear it, umalis ka. Umalis ako sa kabila kasi live CM. Saan ka ba umalis? Pwede ka bumalik. Okay? Sabi ni Maidon, si Ma'am Hanelet nasa Hague. Oo nga, yeah, I know, thank you. Oo nga, pumayat din ang lola mo. Mukhang nag-calorie deficit din. She looks good sa kanyang paging payat-payatan. So anyway, so yung chika boom boom na hindi ito, I'm telling you, hindi ito verified, pero posible talaga na ang ginagawa daw ng mga bangag ngayon ay hindi sila nag-release ng official message tungkol nga dito para hindi daw tayo maguluhan. Yung mga DDS supporters or tinatawag ng DDS forces. Ang sa akin lang, kung talagang kikidnapin nila si Bato, kikidnapin nila. Ang question ko, I don't think na magkakagulo pa yung tao. Kasi kung gusto nila magkagulo, kung gusto nilang gurgurin si Bangag, dapat noon pa, nung kinidnap nila si PRRD. Right? Romantic moon, hindi ako mahilig sa patatas kaya yun ang problema sa akin. Tsaka mataas sa, mabigat din sa tiyan yun. May kanin naman na ako, so okay na yun. Sabi ni Gigi, good morning, wala talaga kaming tiwala kay Amy. Oo naman, ako din naman So,
ang sinasabi dito sa mensahe, which is hindi ito verified na message, but posible na magaganap para daw ito ay hindi mabulabog yung mga DDS forces or DDS supporters, baka daw mag-rally-rally kasi kesyo daw may nag-traidor. Although binanggit na ito ni Spokes Harry Roque, no? Na may nag-traidor. So, I think if it's coming from Spokes Harry Roque, posible dahil, I think client na si Senator Bato. Right? So, ang sa akin lang, hindi naman ito bago eh. Ito yung gusto nila eh. What I mean, ito yung gusto ng mga kalyado ni PRD. Hindi siya nakinig kay Lola Maharlika. Remember the PIDEA leaks. I told you so. Senator Bato, ipatawag mo na si Satanas, si Bangag. Ako pa yung inaway. Ano ngayon? Hindi ako natutuwa na nangyayari ito. Gusto ko nga labanan nila itong mga bangag na ito eh. Kaya lang, sabi ko nga, ang alindog ko, tinaya ko na eh. Tinaya ko na sa mga pagbibigay sa inyo ng information. Tapos ito, kung ito ay makikidnap si Senator Bato, edi good naman kung sa good kasi kung magkasama sila sa detention center, maalagaan niya si PRRD. Sabi ko nga, bata pa naman si Senator Bato or ako naman, sabi ko, kung ako sa kanya, hindi ako magpapahuli ng buhay. It's either kayo o ako. Do or die. Ganun lang yun. Ba't ako papayag sa mga demonyo, nakikidnapin nila ako? Kasi sa labanan ng buhay, una-unahan lang. Right? Jana, the wife of Senator Bato must know. If ever totoo na uli si Bato, wala namang confirmation from his wife. Yeah, totoo yan, wala pang confirmation. Pero syempre, tandaan nyo palangga na hindi lahat kailangan sabihin right there and then. Maybe, eto lang naman, hindi ko naman sinabi na totoo yung mga pinagsasabi nito ng nag-post na ito. Pwedeng may negotiation or what, I don't know. Kasi dapat matagal na silang kumilos eh. USA ayaw sa ICC kaya hindi pwedeng ma-media na nakipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. O, isa pa yun, good point yan, Ital. O, di ba? Galit ang US, baka si Bangag Maduro na. Oh, tangina, sarap naman sa ears. Oh, I'm fucking done. Sa lahat ng mga pagpapaalala ko sa mga kaalyado natin, ginawa ko naman na lahat ng bilang, tutusin, sino ba naman ako? Sino ba naman si Maharlika na pakikinggan nila, di ba? Hindi na ako politiko. Maharlika, maingay lang naman yan eh. Si Maharlika, pawig-wig lang yan, paiba-iba ng hair. Huwag yun na yan pakinggan si Maharlika. Diyos ko po, ano naman yan? Wala namang yan saysay, mga ganyan. Right? Wala namang saysay yan. Sabi ni Rolando, ano ba nang, so hindi man ako super cares na may pimples nga ako nandun sa loob. May pimple ako ngayon ito. Virgin coconut oil, coffee, baking soda, paiba-iba. Ganun lang ako pang kuskus ko sa pagmumukha ko. Ang baking soda maganda and langis, coconut oil, virgin coconut oil. Well, ang pinakasekreto para magmukha kang bata, huwag kang magnakaw sa kaban ng bayan. Huwag kang magpabuli katulad ni Bangag. Huwag kang mag-addictus. Because at my age, darling, I look like 25, sabi nung nag-comment kanina. Hindi naman ako nagsabi nun. And I'm golden. I'm 50 years old. Diba? I'm freaking 50. What the heck? Maybe, actually, may git pa. Tinago ko lang yung 25. 75 na ako. Okay. Okay, siguro, trip ko ngayon. Sabi ni Imelda Labaw, nonsense. Ang bilat mo, nonsense? Nga-aari ka di, abe? Alpot-alpot ka. Gaalpot-alpot ka, ari ka di. Nonsense pala eh. Hindi enjoy mo yung nonsense kang beauty. Bakit ka nandito? Bangag ka, no? That's also a good point. Ayaw i-broadcast kasi malaman ng US. Sabi ni Rebecca, birthday mo na next month. Oo, ay baka naman. Oo nga, birthday ko na eh. Dapat may mga regalo kayo sa akin ng kape. Imelda.
Imelda, ang bilat mo, matulog ka na. Imelda, matulog ka na. Naingayan ka pala sa baba ko. Rrr! Ayan, lalo ka nang gugulatin. Dugaga. Dugaga ka baladay. Naingayan ka pala. Ba't hindi mo kunin yung telepono mo at ipukpok sa ulo mo? At nang tumigil na yung ngangabels ko. Yeah. Now, another chika boom boom. September 21 yung birthday ko. Okay. Kanina si Gorgor Zorro nagbigay ng 1,000 jewels. Thank you. Pwede naman makabili ng gold bar yung 1,000 jewels. Yeah, my birthday September 21st. I'm gonna be 25. 25 years old. I'm so young. Anyway, so ngayon, si Jing Paras at saka si Leandro Leviste. Well, particularly, no, di ba, alam niyo naman, kakasuhan, si Jing ngayon ay sinasabi na ni Matibag, di ba, na nakipagsabwatan doon sa manager daw na para sirain ito si Recto, na nakipagtsoba-tsocho sa mga babae, ganyan. You know what? Lahat ngayon, kayang gawin ng mga bangag. Lahat ng pagtatanim. Kausap ko si Jing Paras the other day, na text mo lang naman, na ito ay haharapin niya at lalabanan niya sa batas. Okay? Sa batas, itong mga ginagawa sa kanya ng bangag. Okay? Tignan muna natin ito. So, nag-release ng alright, here we go. Busog si palangga nyo. Okay. So, ang ginawa ng abogado ni Jing Paras, dating congressman, former congressman Jing Paras, ay nagpadala ng mensahe ang kanyang abogado na si Attorney Tolentino, kung saan abogado din ni attorney, kanong abogado yun? Ni Jason Sa. Diba? Nagpadala ng liham sa NBI, okay, na kung saan sinasabi niya dito na nire-represent niya o siya ang legal counsel ni dating congressman Jing Paras. Alright? So dito, dahil pinadalan siya ng subpoena noong August 1st, 2026, kaya sinagot nila yung sulat na humihingi ang kampo ni Jing Paras ng complaint letter, referral o anumang mga documents na kung saan na naging reason kung paano nag-start ng investigation ang NBI, City Baguio, mga demonyo dyan. Dininihingi ng kampo ni Jing Paras mga affidavits, sinumpang salaysay, written declarations na ginawa nilang na investigasyon di umano dito sa mga babaknet o doon sa di umanong bugaw, okay, na ginamit, allegedly na ginamit o gagamitin ni Jing at ni si Leandro daw yung financer, mga kababayan, para sirain ang sirang-sira na si Recto. Alright? Then pinapaliwanag o hinihingi ni Attorney Tolentino yung mga documents, documentary, digital electronics, audio, visual, at other evidence. Okay? Investigation order, referral order, directive o iba pang mga mga dokumento o kung ano pa man, kung paano nila inimbestigahan and entrap itong mga babae na di umano ay gustong gabitin para palabasin na nakipagtsuktsakan dito kay Recto or whatsoever. Okay? Ulit, hindi na ito bago. Lahat kayo tatamnan ng kaso. Si Harry Roque tinamnan, si Marcoleta tinamnan, si Leandro, si Loren Ligarda, na sinasabi nga niya sa tagal-tagal niya sa serbisyong publiko ay hindi kailanman na-taint ang kanyang pangalan, chuchuchung ganyan. And now, sinasabi niya na itong mga kaso sa kanila ay pagigipit o ito politically motivated. Right? So, eto yung mga issue na araw-araw na paulit-ulit na lang. Okay?
So ngayon, mga kababayan, okay, yan ang sinasabi ko sa ating mga palangga, sa ating mga kakampi na lang, may corned beef pa sayang. May corned beef pa na nakaipit, sayang. So ito yung sinasabi ko na you have to act now. Kasi kung hindi ma-overdose si Bangag, magtitiyaga kayo hanggang 2028. So might as well kulamin niyo si Bangag, di ba? Kulamin o ipagdasal niyong magurgur na o ma-overdose na siya sa kanyang pagiging addictus. Kasi wala naman talaga na pag-asa ang bayan eh. Dalawa lang naman yun eh. Mamatay siya o mabuhay siya. Pag nagurgur siya, tapos na ang boxing, tapos na ang impeachment sa Vice President. Right? Tapos mamamatay na rin, papantay na rin ang paa ni, sino yung kanina? Wala na yun. Ni Imelda, na ang putay niya mabaho. 'Di ba? Si Imelda Labaw. Shout out sa mga pamilya ni Imelda Labaw at sa kanyang pamilyang mga mabaho ang kipay at mga supporter ng mga bangag. Alright? Ang pangit pala. Tingnan ko ang itsura ni Labaw kung pangit. Ay, ang pangit nga. Ano tong jowa mo? Kartel? Hoy, Imelda, ano yung jowa mo? Mukhang kartel Ano ka ba? Nagdi-deal ng mga droga? Hoy, Imelda. Gusto ko tapatulan si Imelda ngayong araw. Paminsan-minsan dapat may pinaglalaruan tayo. Si Imelda, biga, ang bilat-bilat. Anyway, ako si Embang na lang. Ako si Embang Kalimbang. Okay? Ako si Embang Kalimbang. Hoy, Imelda, manahimik ka daw, sabi ni Embang Kalimbang. So,